Are you ready for the Word of God today? Amen. Are you blessed with our worship today? Amen. Masarap sumamba sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, masarap sumamba sa Diyos. Amen. Glory to God. Okay, glory to the name of Jesus. Our message today, we entitled it, Be in Partnership with God. Pakisulat nga po ninyo dyan, o pakisabi nga ninyo, Be in Partnership with God. Okay. At nandyan po ang ating PowerPoint, no? Si Lord ang partner mo. Alam po ninyo, kapag ikaw po ay merong ginagawa sa buhay at merong pong tapat na partner, ikaw po ay merong partner na nag-iisip para sa iyong ikabubuti at nag-iisip ng hindi ka niya dadayain, abay, napakaganda pong partner ito. At yung pong partner na yan ay hindi ka niya iiwanan. Yung partner na yan ay hindi ka ipagpapalit. Okay? So that is the partner that we are looking for. And pinakamaganda po na partner po natin sa buhay, sa mundong ito, ay yung pong merong magandang plano para sa iyo. Yung pong merong plinano kung bakit ka naririto sa mundo. Because I do believe, and we must believe that there is a reason why we are in this world. Hindi po tayo basta-basta na dumating na lang sa mundong ito na wala pong layunin. Maaring yung mga magulang natin ay wala pong plano kung bakit po sila nagkaroon ng pag-iisang dibdib o pagtatalik ng ating mga magulang, and they have no plan for us. Pero ang Diyos po ay may plano po sa atin. Hindi po aksidente na ikaw ay naparito sa mundong ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are not an accident. Yan. Hindi ka aksidente. May layunin ang Diyos sa iyo. At ang isa po sa layunin ng Diyos ay ang maranasan natin ang kanyang kabutihan. At upang ang tao po'y maranasan niya ang kabutihan ng Diyos, yung ganap at sakdal na buhay, isang buhay na nothing missing and nothing lacking and nothing broken life, yung ganap at sakdal na sinasabi po ng John chapter 10 verse 10, ay wala pong iba kundi ang buhay na naiugnay kay Kristo. If your life is not in connection with Christ, then that life is a mess. Walang direksyon, walang pupuntahan, at wala pong kinabukasang buhay. Pwedeng dito po sa mundong ito ay meron kang mga diskarte at meron ka pong mga ginagawa na pag-unlad sa sarili mong kakayahan, pero ang buhay ay hindi po lamang pang mundo, sapagkat ang buhay sa mundo ay pansamantala. Life in this world is temporal, and life in this world is so short comparing to the eternal life that God prepared for us. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang taong wala kay Kristo ay walang buhay, at ang taong wala kay Kristo ay they will spend eternal damnation, eternal punishment, eternal separation, eternal tormentation in the next life. Ayun po yung pinakamasaklap na buhay sa lahat. Lagi pong sinasabi, mas maganda pa na hindi ka na ipinanganak kung ipinanganak ka rin lang na kapag mag-exit ka sa mundong ito ay hiwalay ka sa Diyos. That is eternal punishment, eternal tormentation, kapatid. Sana hindi na tayo nabuhay o hindi ka na nabuhay pa kung hindi ka rin lang naiugnay kay Kristo. Now, the Lord wants us to be in partnership with Him habang tayo po'y nandito sa mundo, sa lahat ng gagawin natin sa buhay. In every decision you make in this world, you must
include the Lord. Kaya meron po sinasabi sa Book of Psalms and Book of Proverbs that in everything you do, put God first. Sa lahat po ng ating mga plano, isama mo ang Diyos sa mga plano mo. Bigyan mo ng pansin, ano ang plano ni Lord sa mga bagay na iniisip mo. So this should be the life of every Christian. And you know what? Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, mas higit na gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Kung gusto mo ng payapang buhay, mas higit na gusto ng Diyos na payapa ang iyong buhay. Kung gusto mo na umangat ka at magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo sa mundong ito, higit na nais at gustuhin ng Diyos na ikaw ay mag-success sa lahat ng gagawin mo sa mundong ito. At kung bakit marami pong mga tao ay ginawa na nila lahat ng kanilang pong kakayahan, ang lahat ng kanilang talino at nakipag-partner na humanap na po sila ng iba't ibang mga partner para po sa pag-unlad sa buhay, and yet they fail because hindi nila nakita na ang Diyos na siyang lumikha sa kanila ang siyang merong totoong magandang plano at tapat na partner para matamasa at makamtan ang tunay na tagumpay dito sa mundong ito. And this is what this is the plan of God for everyone. God's will for all believers. So I'm talking to the believers. I'm talking to those who are in Christ Jesus. Sa ating lahat. At sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. If you are a believer, then this is God's will for you. Everywhere, anywhere. Ano man ang kulay mo, ano man ang salita mo, ano man ang lingwahe mo, ano mang bansa ka at saan mang bansa ka naroroon, this is the will of God for you to live in abundance. Sabihin nga natin, abundance. Ano ba ibig sabihin ng abundance? Okay? Abundance means you are living in more than enough. Hindi po yung sapat-sapat lang para sa sarili mo. Hindi po yung tuwing nauubusan yung laman ng tangke ng gasol ay namumroblema ka kung saan ka kukuha ng pambili. No? Ibig sabihin po nun, lagi kang kabado sa buhay. Hindi yung tuwing katapusan, hindi mo alam kung saan kahagilap ng mga pambayad ng mga bill, no? Na lumalaki sa buhay natin. That's not the will of God for us. Ang will ni Lord sa atin is abundance. Ibig sabihin, kahit ilang katapusan ang darating, meron kang more than enough supply. Do you believe that? This is God's will for us. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi dito, yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace. In other words, God is ready to manifest unto you para gawin sa iyo lahat ng uri ng biyaya, lahat ng uri ng pagpapala, lahat ng uri ng pabor. So meron pong inihanda ang Diyos na mga pintuan ng pabor, pagpapala para sa lahat ng kanyang mga anak. But first and foremost, you need to believe. Sabihin nga natin, believe. Kasi kung hindi ka naniniwala, you have to do it your own way. Kung bakit ang mga tao po ay hindi makapagsimba sa Diyos, makapagsamba sa Panginoon, at hindi po nila mabigyan ng prioridad ang Diyos because they don't believe in God. They don't believe in the Word of God. They don't believe in the promise of God. What they believe is their own effort. What they believe is their work. What they believe is their own business. What they believe is those people na kanilang partner sa mundong ito, yun ang kanilang inaasahan na magbibigay ng kaunlaran sa kanilang pong mga buhay. Kasi if you really believe in the Word of God, if you really believe that God is your partner, if you really believe that God can manifest His promise unto us, kaya niyang gawin yung kanyang pangako sa atin, uunahin mo lagi siya, mamahalin mo siya, siya ang prioridad mo sa buhay mo at hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya ipagpapalit. Kasi kung ipagpapalit mo siya, lalong-lalo na sa lahat ng nakakakilala na sa Panginoon, listen to this. If you are in Christ at ipagpapalit mo siya, kapatid, lahat ng bagay na makakamtan mo dito sa mundong ito ay magtatapos sa kawalan. Magtatapos sa walang saysay. Magtatapos sa isang bagay na walang kapakinabangan.
Tingnan niyo po si Judas. Sino nakakita sa inyo si Judas? O nakakilala sa inyo ni Judas? Mabuti naman, di nyo kilala. Amen. Hindi kayo magkakilala ni Judas, right? Ano po ang buhay ni Judas? Kasama na niya ang Panginoon, tama? Officer pa siya. Among the disciples, siya po yung officer. Ano po ang kanyang trabaho? Treasurer. Tagapag-ingat iyaman. Could you imagine, napakaganda yung kanyang posisyon sa paglilingkod sa Lord? And yet, ipinagkanulo niya ang Panginoon, ibinenta niya ang Lord, ipinagpalit po niya sa 30 pirasong pilak. So, ibig sabihin, mas pinahalagahan niya yung pilak kesa sa Panginoon, ipinagpalit niya. Ano po nangyari? Nag-end po ba sa maganda ang kanyang buhay? Nag-end po ba sa isang napaka-successful na buhay? Kapatid, kapag ipagpapalit mo ang Panginoon, lalo na ikaw na nandito na kay Lord, ikaw ay believer na, ikaw ay naglilingkod na sa Lord, ikaw ay nakarinig na ng salita ng Panginoon, if you kapag ipagpapalit mo ang Diyos sa mga bagay ng mundo, katulad ni Judas, hindi mo mapapakinabangan. Pwedeng pansamantala, pero it will end up to a place like si Judas. Maski yung lugar kung saan po siya nagbigti, ang lugar na yon ay walang kapakinabangan. Hindi niya napakinabangan. Are you listening? Ano po naging ending ng buhay ni Judas? Kawalan, kalungkutan. Actually, maski po yung lugar na yon, even up to now, wala pong tumutubong maganda. Parang lahat ng sumpa nandoon lahat sa lugar na yon. Kaya kapatid, pagkatapos mong tinanggap ang Panginoon, at pagkatapos po ay you live in your own way, then hindi mo mapapakinabangan lahat ng bagay na inakala mong magbibigay ng tagumpay sa iyo. So, don't ever wag mong ipagpapalit ang Diyos sa mga bagay na pansamantala. So, the Lord is able, He is ready and able to overwhelm you with every form of grace so that you will have more than enough of everything, every moment, in every way. Tingnan nyo dito po sa verse na to. God wants us to have more than enough of everything, every moment, and every way. See? Yan ang gusto ng Panginoon. And He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Sino po ang gagawa according to this verse? Ang Diyos. Now, ito pong pangako niya na to, you must believe it. He will make you overflow. Hindi po 98% at hindi rin po 99%. Ano ito pong maganda? Hindi lamang po 100% na ikaw pagpapalain ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, you are overflowing of good things with abundance. Sa anong kaparaanan na mag-overflow tayo? Paano po tayo pag-overflowin ng Panginoon? In every good thing you do. So, ibig sabihin, sa lahat ng gagawin mo, yun po ang gagamitin ng Diyos na kaparaanan upang ikaw ay mag-overflow with abundance. Amen? So, malinaw ha? Hindi ibig sabihin na mag-overflow ka na walang ginagawa. Hello? There must be something that you do in your workplace, in your business. So, para mangyari ito, maganap ito, mga kapatid, kinakailangan ngayon, unang-una, paniwalaan mo na ang Diyos ang siyang partner mo sa buhay na ito at sa lahat ng gagawin mo. Sabihin nga natin ulit, God is my partner in everything I do. Yes, sa lahat ng gagawin mo at kinakailangan maituro mo rin ito sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Kinakailangan in everything we do, God should be your partner because siya po, according to this verse, siya po ang gagawa ng
pagpapala at magbibigay ng abundance, ng overflowing abundance in our lives. Without God as your partner, then you are living in your own way. You are living in your own effort. So Christians should or must put God in their lives as a partner in their lives. Ang dependency natin sa lahat ng ating ginagawa upang magtagumpay ay ang Diyos. It's not our educational attainment. It's not because we have a partner of so-called businessmen na talagang matalino o di kaya ay eksperyensyado o maraming alam. Hindi po yun ang ating pong, or bagamat salamat sa kanilang mga buhay, pero ang ating pong kinikilala na partner sa buhay, sa lahat ng tagumpay natin ay ang Diyos. It should be God. Sabihin nga natin ulit, I believe God wants me to live in abundance. Amen. So you must believe that. Now, how you can make this become reality in your life? Kung ito po yung plano ng Diyos sa buhay natin, papaano mong gawing realidad o papaano ito mangyayari at magaganap sa buhay po natin? Number one is this: agree that the grace to be rich is on your life. Okay? The grace to be rich, yung pong biyaya ng Diyos upang tayo po'y umunlad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Again, to be rich and to become wealthy is not just about money. To be rich must begin on your relationship with God. Hindi ka magkakaroon ng tunay na kaunlaran at tunay na kasaganaan sa buhay kung hindi sumasagana ang iyong relasyon una sa lahat sa Diyos. It's not just about money. The blessing of the Lord is not just about money. Money is just, just a piece of paper or kung paper lang po yan. Actually, sa Lord, walang halaga yan eh. Kaya ang blessing ay hindi po about sa pera. Ang blessing ni Lord at ang pinakamalagang blessing na dapat na makita ng mga tao ay si Lord mismo. Ang Diyos mismo ang pinakamahalagang pagpapala sa buhay mo. Dapat mong makita that God is my blessing. Sabihin nga natin, God is my blessing. God is my great reward. Ayan po ang sabi po ni Lord kay Abraham. Abraham, I am your shield, I am your great reward. Alam po ba yung nung sinabi po ng Lord dito kay Abraham, that I am your great reward, ibig sabihin, higit pa sa ginto, higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng diamante, higit pa sa lahat ng mga lupain sa buong mundo, ako ang reward mo, mas mahal, mas makabuluhan yung reward na binigay ng Diyos kaysa mga bagay dito sa mundong ito. And that very reward is no other than God Himself for Abraham. Therefore, every Christian should understand na ang pinakamahalaga po na biyaya sa buhay natin ay ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung mahalaga sa iyo yun lamang pong tungkol sa profit, tungkol lamang po sa kita, tungkol sa porsyento ng kitaan, kung yun po ang mahalaga sa iyo, ibig sabihin, kapag hindi mo na nagustuhan yung nangyayari sa iyo, iiwanan mo siya. Kaya nga po maraming mga partners in business or in works na nagkakahiwa-hiwalay dahil meron pong hindi magandang pagkakaunawaan sa partihan ng kita. Hello? Yan po. Kaya every Christian should first and foremost understand that the very blessing, the great blessing, the great reward in their life is God Himself. Wala ka nang hahanapin pa, mga kapatid, na biyayang pinakamahalaga kundi ang Diyos. Ano sa tingin ninyo na mas mahalaga? Yung bibigyan ka ng Lord ng 10 hektarya, 50 hektarya, o di kaya isang gabarkong pilak o ginto? Is that riches to you? Well, sa mundo, pwedeng riches sa kanila yon. Sa mga taong walang relasyon sa Diyos, riches sa kanila yon. Pero ang pinakamahalaga po na kayamanan ng isang tao ay ang Diyos mismo sa kanyang buhay. Sapagkat ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay.
And now that you understand that if God is your partner, ibig sabihin, kapatid, ikaw ay mayaman sa lahat ng mayaman. At hindi ka na magnanakaw pa kasi alam mo na siya na kayamanan mo ay hindi mababawasan ng anumang yaman sa Kanya. Alam niyo ba na hindi mo kayang bawasan ang yaman ng Diyos? Hindi mo kayang bawasan. Kaya again, my friend, the very blessing that you have right now is God Himself. Kapag hindi mo makita na ang Diyos mismo ang kayamanan mo, wala kang tunay na kayamanan. Kapag hindi mo makita na siya ang pinagmumulan ng lahat, kasi nga, if God is your riches, then He is the source of everything in this world. Ano bang hahanapin mo? Ay, ito pa ngayon, partner mo siya. Na sa lahat ng gagawin mo dito sa mundong ito, ay merong katiyakan ng tagumpay because God is your partner. So again, how you can make this into reality, yung buhay na abundant life, you have to agree that the grace to be rich is on your life. There is a grace of God in your life to be rich. Why? Because God Himself is your partner and God Himself is your great reward. God Himself is your very wealth. Siya mismo ang kayamanan mo. Ano sabi mo niya dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9? You know the grace of the Lord Jesus Christ. Alam niyo nga po ba ang biyaya ng Panginoon? Kasi sabi dito, you know the grace of our Lord Jesus Christ. So every believer should know the grace of our Lord Jesus Christ. We need to go deep in understanding. We need to grow in understanding about the Lord, the grace of our Lord Jesus Christ. At ito po yung biyaya ng Diyos sa atin, that though He was rich, bagamat siya po ay mayaman, yet for His sakes, for your sake, He became poor, that you through His poverty might become rich. Do you understand that? Ay, mukhang wala kayong naintindihan dito eh. Ano mo ibig sabihin niyan, mga kapatid? Yung biyaya ng Diyos ay ito. Siya na mayaman ay naging mahirap upang ikaw na mahirap ay maging mayaman. So ibig sabihin, yung pong pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa ay hindi po ganun na lamang. Oo, meron tayong buhay na walang hanggan, na pagdating mo sa langit, wala nang hiwalayan, wala nang pigati, wala nang kalungkutan, wala nang pagluha, wala nang away-away, wala nang pong siraan, wala nang pong kampi-kampihan. It is a place of perfection. It is a place of peace. It is a place of nothing you are looking for. Wala ka nang hahanapin pa, wala nang kakulangan. Pero mga kapatid, ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa ay hindi lamang upang ibigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya pagdating mo doon sa langit, kundi dito pa lamang sa lupa ay maranasan mo ang langit dito sa lupa. That is the will of God. Why? Kasi nga po, hindi na kinakailangan patunayan ng Diyos na wala ka na sa sumpa pagdating sa kundi dito pa lamang sa lupa, glory to God, wala ka na sa ilalim ng sumpa. God has already redeemed you from the curse. At ako'y naniniwala po that those who believe on this very mission of our Lord Jesus Christ, they will experience this. At alam niyo kung bakit gusto ng Diyos na maranasan po natin yung pong kasaganaan na to? Upang tayo, ako, ikaw, ay maging daluyan ng pagpapala at makita ng mga tao dito sa mundong ito, tunay nga, nasa Diyos, nasa Kanya, ang biyaya at pagpapala. Tunay nga, nasa Diyos ang buhay. Tunay nga, nasa Diyos ang kagalakan. Tunay nga, na ang kapayapaan ng buhay at ganap kasakdalan ng buhay ay sa Diyos. Bakit? Nakita nila sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at yan ay walang iba kundi kayo nanonood at kayong lahat na nandito sa building na ito. Glory! Hallelujah! I believe in this. Through His poverty, you might become rich. Again,
Sabihin natin, God wants me to be rich. Come on, shout it with faith. Hello. God wants me to be rich. Yes. And then number 2 is this. So una kanina, you have to agree and you have to believe that the grace of God is already in your life. You have the grace of God. Grace to be rich. Why? Because grace, Jesus Christ Himself, is your great reward. He is the source of all wisdom. He is the source of all blessing. He is the source of all favor. Kaya kapatid, kung naniniwala ka dito, sa lahat ngayon ng gagawin mo, mapanegosyo, pag-aaral man yan, pag-a-abroad man yan, pagtatrabaho man yan, pag-a-apply ng trabaho, ano man ang gagawin mo, lagi mong sasambitin at sasabihin, I have the grace of God to be rich. Therefore, I am successful in everything I do so that I can be a blessing to many. Maging daluyan ako ng pagpapala sa marami. Para makita ng mga tao sa mundong ito ng Diyos ang kailangan nila. Hindi mo kinakailangan talikuran ng Diyos at iwanan ng Diyos at maging dependent sa iyong sarili para magkaroon ng katagumpayanan. Kapatid, it is proven and it was proven. Lahat na nagtiwala sa kanilang sariling talento, they don't recognize God in their life. They end up in a messy life. They end up in a life na wala pong patutunguhan. Wala. Now, number 2 is this, begin to abound. If you believe that, then begin to abound and excel in the grace of giving. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7, as you abound in everything, you are abound. Dapat lang, katulad po ng mga mananampalataya sa Korinto, sila po ay nag-e-excel sa lahat ng bagay. Umuunlad sa kaalaman. Tumatatag ang kanilang pananampalataya. Dumadami ang kanila pong mga ari-arian. Nag-e-excel sila sa lahat ng bagay. Maging sa paglilingkod sa Diyos, nagiging committed sila. Na nung una ay patumpik-tumpik lang sa paglilingkod. Pupunta lang sila kapag may time o di kaya kapag gusto ng laman nila. Pero nag-e-excel sila. Ibig sabihin na nag-e-excel, ngayon ayaw na nilang hindi dumalo. Because they are making God the priority in their life. They are excelling in the service of the Lord. And that's good. They are also going around and sharing the goodness of God to their neighbors, to their loved ones, sa kanilang makakakilala. At sa lahat ng kanilang makakausap, hindi na nila ikinakahiya ang Panginoong Hesukristo. Kanila pong ibinibida, kanila pong ibinabahagi, isinishare ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay kaligtasan, kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So they are excelling in that kind of service in the Lord. At katulad po yan ng mga taga-Ever-Increasing Grace Christian Church. Amen? That wherever they go, hindi po nila ikinakahiya ang Panginoon. They are excelling. Pero ito po yung sinasabi po ni Pablo, if you are excelling in your faith, in your knowledge, in your service to the Lord, in sharing the gospel, maging sa inyong speech, gumagaling na rin kayo sa pagsasalita, make it sure that you also excel in the grace of giving. Ano ibig sabihin yan? Pag nag-excel ka sa mga bagay na ito, mag-excel ka rin sa pagbibigay. Alam po ninyo mga kapatid, if you are excelling in giving, ibig sabihin, the manifested blessing of the Lord is now being seen into your life. Nakikita na sa buhay mo. At dahil nakikita na, expect na patuloy na umuunlad at sumasagana at patuloy na sumasagana ang buhay mo sapagkat yan po ang plano ng Diyos sa iyo. Mula pa noon ikaw ay maging daluyan ng pagpapala sa marami. So for you to manifest the very plan of God na ikaw ay maging pagpapala, ang tunay na partner ng Diyos ay yung pong mga bukas ang kanilang kamay para tumulong sa iba. Tumulong lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi, do you believe that God is your partner? Kasi kung naniniwala kang partner mo, ang Diyos ganito yan. Sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa lahat ng ginagawa mo, you are including God. Lord, thank you. Ikaw magtatagumpay, magbibigay tagumpay sa akin.
Ikaw magbibigay sa akin ng karunungan sa lahat ng gagawin ko. Ikaw lalapit ng kliyente sa akin. Ikaw magbibigay sa akin ng karunungan kung paano ko ma-close ang deals na to. Ang aking mong transaction na ito. So, sa lahat ng ginagawa mo sa bawat araw, kinakausap mo ang Panginoon, Lord, salamat po. Salamat po sa karunungan. Salamat sa magandang kalusugan na meron ako ngayon. Sa aking pong lupain, habang ito po ay aking sinasaka, ikaw po nagbibigay ng ulan, ikaw rin po nagbibigay po ng magandang ani. So kinikilala ko ang lahat ng ito. That is the meaning of God. You are making God your partner in your life. At salamat din, Panginoon, kilalanin mo rin na maging yung lakas mo, yung magandang kalusugan mo, galing sa Diyos yan. Yung magandang kalusugan ng mga anak mo, kasi apektado ka rin kapag hindi po magandang kalusugan ng mga anak mo, yung mga kasama mo sa bahay, apektado ko rin. Pero lahat sila ngayon ay malusog, malakas, sila po'y inaangat din. So ibig sabihin, you have to acknowledge that God is your partner, binibigay niya ang lahat ng benepisyong ito sa iyong buhay. Hello? So, ngayon, kung kinikilala mo na ang Diyos ang partner mo at eto ngayon, umani ka. Nagkaroon ka ngayon ng kita, ng profit. Ang tanong, are you recognizing God? In your increase? In your harvest? In your wages? Sa inyo pong kinikita, are you recognizing God? Friend, ang partner na hindi niya kinikilala pagdating po sa profit, pagdating sa kita, hindi niya kinikilala yung partner niya, sa kanya lahat, ang tawag po doon ay sweetik. Alam niyo yun? Ano ibig sabihin ng sweetik? Mandurugas, cheater. Hello? Suwapang. Di ba? So, mga kapatid, be a good steward and a good partners of God. Maski kayong mga kabataan, dapat sa pagiging kabataan pa lang, dapat makilala ninyo at kilalanin ninyo, God is my partner. And I tell you, God wants you to succeed in life. God wants you to succeed in life. Ano pong resulta kapag tayo po mag-excel in the grace of giving? God's grace for abundance will abound toward you. Gusto ng Diyos na sumagana pa. Kasi ganito yan, we are already blessed. Nothing less, nothing more. We are already blessed. Past tense. Ginawa na ng Panginoon. Pero to multiply the blessing in our lives, we should first and foremost, kilalanin natin ang Diyos as our partner. And also, we need to recognize God in every increase we have. Kaya sabi po ng Proverbs chapter 4 o chapter 3, I think in verse 9 and 10, lahat ng iyong ani, kilalanin mo ang Diyos. Honor God with all your increase, with all your produce. Honor the Lord. To honor means you have to recognize the Lord as your partner and recognize Him that He is the source of all your raw materials in life. Yung lakas mo, yung lupa, yung mga bagay na ginagamit mo, lahat galing sa Kaniyan. At tayo po mga Kristiyano, we are recognizing God. At not just, hindi tayo nagbibigay sa Panginoon out of napipilitan, kundi we are giving it to God, giving back to Him, all with praise and worship, with a cheerful heart, we are giving it to God. Palakpakan natin ang Panginoon. So, the anointing to prosper is upon each and every one of us, but we must learn to cooperate with it. Kailangan matutunan nating makipag-cooperate sa Diyos. Kapatid, minsan, ang lagi nating tinitingnan, kulang naman kasi yung dumarating sa akin. Kahit kulang yan, meron pa ring bahagi ang Diyos dyan. Alam nyo, ako po'y lumaki na farmer po ang magulang ko. They are farmer. At meron silang sinasaka na sarili nilang lupa, meron silang ipinapasaka, meron din silang sinasaka na lupa ng iba. Ito po nakita ko. Kahit sila po ang gumastos ng lahat, kasi meron pong mga
partnership na yung may-ari ng lupa, ikaw magtatrabaho, ikaw ang gagastos lahat. Ikaw nang bahala lahat. Para sa isang magandang hatian, hindi pwedeng na, hindi kumot ikaw ang gumastos lahat, ikaw ang nagtrabaho lahat, hindi ka pinakaialaman na may-ari ng lupa. Hindi po pwede na pagdating ng araw ng tag-ani, walang parte yung may-ari ng lupa. Meron pa rin siyang parte. Hello? Ang tawag po namin dun ay inkalima. O, di ba? Ibig sabihin, inkalimang bahagi. Ibig sabihin po, sa iyo yung 4, sa kanya yung isa. So 20% po siya, hindi po siya 10%. 20%. Ngayon, kilugi ka o kumita ka ng marami, meron pa rin po yung may-ari. Right? Kahit sabi mo, halimbawa, ang kinikita sa isang hektarya ay 100 ka bang bigas? O bigas na tuloy, palay. So, ibig sabihin, meron po yung may-ari nun. Meron po siyang bahagi. Tama? Ngayon dumating po yung time na lugi ka. Ang kinita mo lang ay, ang inani mo lang kasi dinaanan ng bagyo or meron pong mga sakunan na nangyari. Ang naani mo lang, instead na 100, 20 lang ang nakuha mo. Pwede mo bang sabihin sa may-ari na hindi lugi 20 lang yung nakuha ko, akin na lang lahat. Pwede ba yon? Hindi. Meron pa rin siyang bahagi. Yung po ba'y maliwanag? 20%. Ngayon, yung pong nakikisa ka, sasama ba ang loob niya? Nabigyan yung may-ari? Of course not. Kasi pag kinuha ng may-ari niya, wala ka nang sasakahin. Mga kapatid, if ibinibilang mo na ang Diyos ay partner mo sa buhay, sa negosyo, sa trabaho, at kinikilala mo siya na lahat ng bagay sa mundong ito ay siya'y nagmamay-ari, bilang mananampalataya, dapat, kay kumita ka o hindi, kay malaki kita mo o konting kita mo, basta merong kang kita, dapat merong bahagi dyan ang Diyos. That is a good steward. Buhay pa ba kayo? Maliwanag po ba? Pastorin, naintindihan naman ni Lord yun. Hindi. Dapat ikaw ang umunawa. Ikaw ang dapat na umunawa. Mga kapatid, if we believe that God is the owner of everything according to Proverbs chapter 24, or in Psalms 24, lahat ng bagay dito sa lupa ay pag-aari ng Diyos. If you believe that as a Christian, then you must recognize God. Dapat meron ng Diyos dyan. Now, ano po ba ang call natin? Ano po ang tawag sa atin ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 3 verse 9, we are God's fellow workers. Tayo po'y trabahador ng Diyos. We are God's fellow workers. Meron pong gustong gawin ang Diyos sa mundong ito, and we are fellow workers. We are working with Him. Meron tayong ginagawa kasama ang Diyos para dito po sa plano ng Panginoon. Ano po ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa mundong ito? Mga kapatid, this is what the Lord want in this world. His gospel, the good news, yung pong ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa cross na tinanggap natin. Buhay na walang hanggang regalo ng Diyos na tinanggap natin. Kung paano ang tao ay naiugnay at napanumbalik sa Diyos mula sa pagkawalay dahil po sa kasalanan, ay naunawaan at tinanggap natin. Ito po yung mission na nais ng Diyos na may paabot sa lahat ng tao at nais din ng Panginoon na patuloy na mapalakas ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita. So if you are a believer and you belong to the family of God, habang ikaw ay nandito sa lupa, hanggang ikaw ay may hininga, hanggang ikaw ay may lakas, hanggang ikaw ay nagtatrabaho, hanggat merong pumapasok sa iyo, you have to commit yourself to be a lifetime partner with God sa mission na pagpapalaganap ng kanyang salita. This must be the life of every Christian.
Hindi po yung sinasarili mo lang na parang bang wala kang pakialam sa Diyos sa mga bagay na ginagawa niya o sa bagay na mission niya, ipinapagawa niya, magpapalaganap ng mabuting balita. Kapatid, every believer must be in partnership with God in spreading out the gospel na siyang pinakapuso ng Diyos na may paabot sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar ng bansa sa buong mundo at lalong-lalo na sa bansang Pilipinas na marami pa nang hindi nakakaunawa at nakakaintindi sa kanyang salita. You must be in partnership with God. At alam niyo ba that to work in the vineyard of the Lord, to be a workers in the vineyard of the Lord is a privilege. It is a privilege. It is our privilege as sons to have part in the Father's business on the earth. So when we obey God with our lives and invest financially into the gospel, we become partners with God. Are you listening? Mga kapatid, kayo po dyan sa inyo pong mga tahanan, saan man po kayo nakikinig ngayon, I pray that you understand the very word of the Lord for us today. Obedience to the word of the Lord, of go and preach the good news. You need to be in partnership. You need to use this body and in every increase, every harvest that we have, na magkaroon ng bahagi sa gusto ng Diyos na mangyarit maganap, at yan po ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita. So, giving to others and sowing financially into the gospel is a work of righteousness that will last forever. Ang pagbibigay po sa kaharian ng Panginoon ay isang gawaing matuwid. It is a work of righteousness. Sabihin ka natin, giving into the gospel is a work of righteousness. It is a work of righteousness. Okay? Do you believe that you are righteous? Then if you are righteous, there is a work of righteousness. And one of the work of righteousness is giving and sowing financially for the work of the gospel, for the spreading out of the gospel. 2 Corinthians chapter 9, verse 9. Just as the scriptures say about the one who trusts in Him. Ito po sinasabi ng scripture sa mga nagtitiwala sa Diyos. Because He has sown extravagantly and given to the poor, His kindness and generous deeds will never be forgotten. Ang tao daw po na nagbibigay sa mga nangangailangan, lalong-lalo na po sa mga mahihirap, ay ang kanya pong gawain ay maaalala magpakailanman. Sino po? Pwedeng hindi maalala ng tao yan. Kasi kahit nagbigay ka na nagbigay, pwedeng makalimutan ng tao yan. Pero doon sa kalangitan, hindi po makakalimutan ang iyong ginagawa. At ang gawain yan ay gawain ng katwiran. At alam niyo ba, na maganda po na tayo po'y nagbibigay, nagpapakain, nagkakaroon ng feeding program. That's good. Pero I want you to understand this. Ang pagpapakain na wala pong pagpapakain ng salita ng Diyos, ang pagpapakain natin sa kanila ng mga foods o ng mga feeding program na ginagawa natin without feeding them the Word of God, without preaching the Word of God to them, is useless. Bakit? Yung kinakain po nila na pagkain, after how many hours? 5 hours, bulok na naman yan. Wala na naman yan. Pero ang salita ng Diyos na gusto ng Panginoon na may paabot sa kanila, yan po ang tunay na buhay. Yan po ang tunay na nagbibigay ng buhay na ganap at sakdal at kasiyasiyang buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, my words are spirit and they are life. So the word of the Lord must be preached to all people. Sa mga kabataan, yan ang dapat na maipakain. So, pag tayo po'y nagbibigay sa mga nangangailangan, higit po na tayo po'y magbigay para po sa financial needs ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At ang gagawa po niyan ay ikaw, ako, tayong lahat in partnership with God in proclaiming the gospel, because this is the business of God. God's business is His Word to be made known, His Word to be spreading out to all people. Ang misyon na pupuntahan natin, ang mga pupuntahan natin ng mga pagpapalaganapan ng salita ng Diyos, there is always an expenses in everything we do.
dito lang po sa atin may mga expenses yan. Yung kuryente natin may expenses yan. Yung binabayaran mga marenta may expenses yan. Sa lahat po ng ginagawa natin may expenses yan. At yung of course, ang regalo ng buhay na wala hanggang libre po yan. Ang salita ng Diyos, libre po yan. Pero, bakit kinakailangan po na tayo in partnership with the business of God? Sapagkat ang pagpapalaganap ay lagi pong merong pong katumbas na expenses, at dahil ikaw is in partnership with God, ikaw ngayon ang kasama ng Panginoon para po patugunan ang pangangailangan sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi po pwedeng wala. At hindi natin pwedeng sabihin wala. Pastor, wala kasi, mahirap lang kami. Walang mahirap pag naunawaan mo na nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. You need to believe that. You need to believe that. Kita niyo po yung mga actually, meron po akong binabasang libro na even to the Chinese, those who don't believe in God, they don't actually believe in the Lord. Pero naniniwala sila nang isa sa pagdaloy po ng kasaganaan sa kanila is that when they get something, dapat maghanap sila ng mga bagay na matutulungan na taong nangangailangan. Sabi ko nung nabasa ko yung libro na to, hindi kumikilala sa Diyos sa mga to, pero meron silang ganong pananaw. Bakit? Kasi po, ang tunay po na buhay ay dapat umiikot, gumagalaw. Hello? Gusto niyo ba yung kumain kayo ng kumain, tapos wala kayong ilalabas? Ha? Yung may stock lahat ng kinakain niyo sa tiyan niyo, gusto niyo yun? Ha? Ang tawag po diyan ay, may patsukaw, di kaya ay mamamatay ka kasi you're intoxic, right? So kinakailangan yan, meron pong pasok at merong paglabas. Now, ganito po yan. Yung pong dagat doon sa Israel, na tinatawag po na Dead Sea. The very reason why that sea called it a Dead Sea, kasi po, meron po siyang pasukan, pero wala po siyang labasan. So, kung ito po ay walang labasan, ang tawag po doon ay dead. Dead Sea. Katulad po yung Laguna de Bay. Bakit bay ang tawag yan? Lawak-lawak yan. Kasi nga po, yan po ay wala naman pong pasukan yan. Wala ding labasan. Ulan po lang po siya. O kaya yung pong tubig yan nakakulong lamang siya. Now, kapag puro papasok ang darating sa iyo at walang labasan, dead po ang tawag diyan. Kaya ang tao po na puro give me, give me, give me. Tapos hindi mo ibinibigay, hindi ka marunong magbigay, ibig sabihin, ikaw po ay dead. Hindi ka nagiging daluyan ng pagpapala. Kung ang mga Chinese na hindi kumikilala sa Diyos, maski po yung mga ibang mga mayayaman na hindi kumikilala sa Diyos, they know how to help. At yung pagtulong na yan ay parang magandang tingnan. Dahil nakakatulong sila. Pero alam po ba ninyo, ang mga tulong na yan ay pansamantala at wala pong maibibigay na eternal value. Sapagkat ang magbibigay lamang po ng eternal value at eternal magandang future is no other than the spiritual word of God na siyang tunay na buhay ng tao at nais ng Diyos na maipaabot sa lahat ng tao. At ang gagawa po ngayon ng pagpapalaganap ng mabuting balita ay yung pong mga nakatanggap ng mabuting balita mula sa Panginoon. And every believer must be in partnership with God in propagating the gospel. Ang sabi rito sa verse 10, 2 Corinthians chapter 9 is this: this generous God, nabasa na ba natin lahat yun? Doon sa verse 9 muna. The scriptures say about the one who trusts in Him, because He has sown extravagantly and given to the poor, His kindness and generous deeds will never be forgotten. Now in verse 10, this generous God, ano daw? Ano daw si Lord? Generous. Sabihin nga natin, generous. My God is generous. And you know what? Because God is generous, that is the nature of God, you are also generous. Amen? Now, can you shout it out? I am generous. I am generous.
Ito, isigaw niyo to ha. Malakas ha. Hindi ako madamot! Hindi ako madamot! Wow, why? Because God is generous. And because God is generous and you have the same nature with God, therefore, you have a generous nature like your God. And it's generous God who supplies abundant seed to the farmer. So sino pong nag-supply? Ano po yung supply ni Lord? Seed, right? Seed. So saan po magbibigay? Saan po manggagaling yung seed? It comes from God. Ano po yung isusupply niya? Abundant seed. Maraming seed. Ano ba ibig sabihin ng abundant seed, mga kapatid? Maraming binhi na darating. Alam niyo ba na lahat ng mga natatanggap natin, merong binhi? Merong binhi dyan. Di ba, nagtinda ka. Merong kang kinita, may binhi doon. Kahit sabihin mo na nalugi ka, may binhi. Ito po yung nakita ko sa mga farmer. Dapat silang umani ng 120, 150 kaban sa isang hektarya. Umani lang ng 30. Doon sa 30 na yon, dapat kumuha ka pa rin doon ng binhi. At ang kukunin na binhi palagi ng isang matalinong farmer ay yung pinakamainam. Hindi kumukuha ang farmer ng binhi na yung bulok, yung nangingitim, yung walang laman, yung ipis, yung kaya, yung nababad sa tubig, o yung nangingitim na hindi po yun ang kinukuha niyang binhi. Sino po dito magsasaka? You know what I'm saying? What I'm talking here? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko rito? Ang kinukuha niya yung pinakamainam. At alam niyo ba na ganyan po ang hinihingi ni Lord? Na kapag tayo po'y nagbigay sa Kanya, ibigay mo sa Kanya yung pinakamainam. Hello? Oh, if you believe this, my friend, if you believe that God is your partner, and if you know how to honor God, kung kinikilala mo ang Diyos at ino-honor mo siya, kapatid, mahiya ka na magbigay sa Kanya ng hindi pinakamainam. Amen? Sa tingin niyo ba kapag pupunta po rito yung magaling na senador, pupunta sa bahay ninyo, ilulutuan niyo ba siya ng bulok na isda? Lulutuan niyo ba siya o pahahainan niyo ba siya ng yung medyo napapanis na? Hindi ba ang iihahain niyo yung pinakamainam? Right? Ipagluluto mo siya yung pinakamagaling mong at pinakamasarap mong luto, yung pinaka-expertise mo. Right? Kapatid, what we are serving is God. In every increase we have, we must recognize God. The best ang laging binibigay sa Panginoon. Hello? Bakit? Siya dito, siya nagbibigay po ng seed. Kaya yung seed na yan, yun po yung pipiliin mong the best lahat. And sabi niya rito, is even more extravagant. Siya raw na nagbibigay ng supply ng abundant seed sa mga farmer. Kaya mga kapatid, you must be a farmer. A farmer is a farmer. You understand what I'm saying? Ang magsasaka ay magsasaka. Nang ibig sabihin, ang magsasaka, kapag hindi kumita ngayon, sa susunod ba magtatanim ulit? Magtatanim ulit. Bakit? Magsasaka nga siya eh. Right? 3 taon na siyang nalulugi eh. Magtatanim pa rin ba? Magtatanim pa rin yan. Bakit? Magsasaka siya eh. Yun ang trabaho niya, tama? Pero yung hindi magsasaka, minsan pa lang na nagtanim, hindi kumita, ayaw na. Hindi po farmer yun. Hello? Ang puro gusto nun, profit lang. Kita lang agad. Kaya po yung mga nagtatrabaho na puro kasi mga tao, pag walang trabaho, naghanap ng trabaho. Pagka nagkatrabaho, gusto umalis sa trabaho. Diba? Kasi pagod daw. Napapagod magtrabaho. Pagka nakaramdam na naman ng gutom, magkahanap naman na ng trabaho. Mga kapatid, pagdating po sa Panginoon, if you are a farmer, you are always a farmer. If you are a giver, anytime, any moment, in times of prosperity, in times of
dilubyong buhay or whatever, katulad ng mga taga-Macedonia. Ang mga Macedonian church, they are in extreme poverty, extreme trials of life, and yet, still, they are a giver. Bakit? Ang giver, hindi lang giver kapag sumasagana. Hindi lang siya giver kapag siya po ay nagkaroon ng ani o siya po ay nagkaroon ng maraming kita. Hindi po yun ang giver. Ang giver sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng taghirap, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng krisis, ang giver ay giver pa rin. Lagi niyang kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mga pagsubok, lagi niyang kinikilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang income. Wala nga ho lugi nga po kukunti nga na ani, mas malaki yung nagastos kaysa yung naani. Is still a giver. He always recognized God because he is recognizing that God is his partner. At dahil partner niya ang Diyos, glory to God. Sabihin niya ngayon doon sa partner niya, Lord, hindi tayo kumita ngayon pero ako'y naniniwala itong susunod na pagtatanim. Amen? Hindi umayaw. Ano rito sabi rito? Even more extravagant toward you. Glory to God. First, He supplies every need, plus more. Then, He multiplies the seed as you sow it. Ano raw mangyayari po dun sa itatanim? Hindi niya po sinabi na dadagdagan niya. Hindi po niya sinabing dadagdagan. Ano po mas maganda pagdating sa pera niyo? Additional or multiplication? Oh, gagaling ninyo multiplication. Amen? And do you believe this? Sandali, ba't nawala na tayo? Doon muna tayo. Ano? Sa verse 10. Do you believe that God can do this? Magagawa ng Diyos. Sabi niya, He multiplies the seed. Paano magmumultiply ang seed? Paano? According to this verse. How? How could it be that the seed will multiply? As you sow it. Magmumultiply lamang yung seed kapag ka ikaw ay nagtanim. Hallelujah! Woo! So kung yung seed ay hinahawakan mo lang and you keep it to yourself, hindi mo tinanim, magmumultiply ba? No. Now, do you believe the Word of God? Do you believe in multiplication? Ako'y naniniwala ngayon, mga kapatid, that God will raise up a faithful partners of God in this place to be partner with Him in spreading out the gospel. Bakit gagawin ito ng Panginoon? Sapagkat ang business na Lord ay ito. Next na. God's business on earth is to bring the gospel into all the earth. Yan po ang business ni Lord. Kaya kung partner mo si Lord, sa lahat ng increase mo, pastor, wala na nga po akong trabaho pension na lang. May income pa rin. Hello? Hindi na nga po kasi sa akin, pastor, kasi pambili na lang ng sugar, pambili ng, bibili ako ng sugar, tsaka bibili ako ng pambababa ng sugar. Pambili ko ng mantika, at tsaka pambili ko ng pambabagaba ng cholesterol sa katawan ko. Could you imagine ang buhay natin, dito sa mundo? Bibili ka ng sugar, pagkatapos magme-maintenance ka ng pambababa ng sugar. Pagkatapos ngayon lahat na lang napupunta doon. Yung increase mo, yung dumarating sa iyo. Pastor, nabubuhay nga ako, bigay lang ng anak ko bigay na lamang po ito sa akin Kahit bigay yan, basta dumating sa iyo, kilalanin mo na ang Diyos ang gumagamit ng tao para masuplayan ang lahat ng pangangailangan mo. At bilang partners ng Diyos, lahat ng dumarating sa iyo, dapat meron kang pagkilala sa Diyos sa lahat ng dumarating sa iyo. You must commit yourself to be a partner of God in spreading out the gospel. And I tell you, as the Bible says, you can experience multiplication. So ito po yung
business ni Lord, go throughout the whole world. Wala eh. Punta pa lang dun sa ibang barangay, wala nang pamasahe. Paano makapunta sa whole world? Amen. Ba't di kayo nakapag-Bible study? Walang panggasolina walang anak. Ito, whole world po yung sinasabi ni Lord. Pagkatapos, wala nang panggasolina sa kabilang barangay, sa kabilang sitio lang ang pupuntahan. Di ba? Ano po nangyari? Ibig sabihin, baka yung mga nagsisimba dyan, hindi partner ni Lord yan. Pansarili lang yung mga yan kung bakit nabubuhay. Mga kapatid, dito po sa Ever Increasing Grace Christian Church, lahat pong naririto ay partner ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. And everyone joining, everyone listening, everyone joining online, glory to God, you are a partner of God. When you shout it out, I am a partner of God in His business. Amen. Glory to God. Why the gospel? Bakit gospel ang business ni Lord? Because the gospel is the power of God unto salvation. Kung gusto ninyo na maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos, the gospel must be preached. Kita niyo yung mundo ngayon? Yung mga matatalino, nandiyan dyan lahat sa Senado, nandiyan dyan lahat sa kabinete, nandiyan dyan lahat sa mga nag-aral sa mga magagandang school, matataas ng pinag-aralan, mamahaling mga paaralan, yung iba nag-aral pa sa ibang bansa. Pero tingnan ninyo, anong nangyayari sa bansa natin? Nandiyan pa rin ang corruption, nandiyan pa rin ang greediness, nandiyan pa rin ang awayan, nandiyan pa rin ang bagsakan. Sa bawat isa, rebellion, ayaw masapawan. Nagpapakita mga kapatid, hindi sapat ang aral para umasenso ang buhay. Ang kailangan ng tao ay ang Diyos na siyang tunay na kasaganaan ng buhay. Ang kapangyarihan na kailangan ng ating bansa, ang kapangyarihan na kailangan ng bawat lalawigan, ang bawat bansa sa mundo para sila'y tunay na umunlad at magkaroon ng kapayapaan at masaganang buhay ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang kapangyarihan at kaalaman ng tao ay laging kulang-kulang. Merong spirit of greediness dyan, merong spirit of corruption dyan, may spirit of rebellion dyan, may spirit of competency dyan, may spirit of pulling down crab mentality dyan. Pero kapag kapangyarihan ng Diyos ang umiral, misa lang ang dapat na maitaas, siya na gumawa ng langit at lupa. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, mararanasan ng mga tao ang tunay na kaunlaran, ang tunay na kasaganaan, ang tunay na kapayapaan, at ang tunay na buhay na walang kadiliman, isang buhay na ganap at kasiya-siya. This is the business of God. The gospel must be made known and be spread out to all the world. Hallelujah. So let us be rich towards God, rich with something eternal. Kapag tayo po'y nagbibigay ngayon, mga kapatid, tayo po'y nag-i-invest dito po sa kaharian ng Diyos. Isang investment na wala pong kalugihan. Isang investment na hindi kayang nakawin ng mga magnanakaw. Isang investment na hindi pwedeng pasukin ng kalawang. Isang business na hindi po pwedeng kainin ng tanga at mga tanga, kundi isang negosyo sa kaharian ng Diyos na magdudulot, magbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya sa mga tao. At ang kayamanan ng Diyos ay walang iba, kundi ang mga kaluluwa na nakatanggap ng buhay na walang hanggan. The riches of God are those souls being ushered into God's kingdom. Huwag tayong mag-ipon ng para sa sarili natin. Katulad ng dito po sa Luke 12:19, sabi po nung nagpayaman sa kanyang sarili, sasabihin ko sa sarili ko, lucky man, ang palad mo sarili. You have all the good things you need for many years. Take life easy. Ang gagawin mo na lang is eat, drink, and enjoy yourself. But you know, ang sabi ng Diyos sa kanya, in verse 20, yung next slide natin, next slide. Ayan. Ang sabi niya, verse 20, but God said to him, you fool. Ano ba yung fool? Mangmang. Ano sabi ng tao? Mag-ipon ako. I will say to myself, lucky man, you have all good things you need for many years. Grabe, daming yaman. Many years, ha?
Ang dami na niyang ipon. Ang sabi ni Lord sa kanya, you fool, this very night you will have to give up your life. Then, who will get all these things you have kept for yourself? Ang sabi ng Panginoon, He concluded, this is how it is with those who pile up riches for themselves, but are not rich in God's sight. Pwedeng mayaman ka sa mata ng tao, pero hindi ka mayaman sa mata ng Diyos. Tayo, na partners ng Lord sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ay mayaman sa mata ng Diyos. At mayaman sa ating paningin. Bakit? Sasabihin ng iba, sinong partner mo sa negosyo mo? Yung iba magmamalaki. Partner ko si Lucio Tan. Partner ko si Gokong Wei. Partner ko si Henry C. At mga sis. Partner ko si Bilyar. Kaya hindi ako matitinag. Yung mga mayaman sa amin, partner ko yan. Di ba? Kapag partner mo nga naman si Bilyar, partner mo nga naman si Henry C. Di ba? Magmamalaki ka. Di ba? Magkano naman ang kapital mo na binigay mo sa kanila? Aba, sila, 100 billion. Ako, 1 billion lang. Masasabi naman natin, mga kapatid, ang partner ko sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ay ang may-ari ng lahat ng yaman. Pati yung yaman ni Bilyar, yung yaman ni Gokong Wei, yung yaman ni Henry C., yung yaman ni Lucio Tan. Lahat, ang may-ari niyan ay yung partner ko. At yung partner ko, tatay ko. And that is the God who created the heavens and the earth. Now, kung masaya sila na partners nila yun, mga kapatid, dapat maging masaya at matuwa ka, ang partner mo sa buhay ay ang Diyos. At pwede ang tingin ng iba, ay wala kang yaman dahil wala kang hawak na nakikita nila, pero purihin ng Diyos. According to this verse, dahil ang Diyos ang partner mo, sa mata ng Diyos, ikaw ay mayaman sapagkat ikaw ang magmamay-ari at may-ari ng lahat ng kanyang nilikha. Glory to God. In last, the world attaches great importance to material wealth and uses it as a yardstick to measure people's worth. Yan pong ginagawa ng mundo. Na parang ang batayan at basihan, ang measurement nila sa yaman ng isang tao ay yung pong mga bagay na meron sila sa mundong ito. Pero ang katotohanan nito, the truth is, financial riches are simply a tool to accomplish what is really important. Ano po ba yung tunay na mahalaga? Spreading the gospel. Walang ibang pinakamahalaga sa mundong ito, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, kinakailangan maunawaan natin na walang ibang pinakamahalaga kundi ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang mensaheng ito, ang siyang pinakamahalaga sa lahat, na malaintindihan at malaman ng lahat ng tao. At ito yung pinakamagandang business, sapagkat ito'y business ng Diyos. It is the business of God, and that business is business of saving people. Hello? Are you one with the business of God? Do you understand that what really important in this world is not just about money, it's not just about food for your stomach, but it is about the food of life, the good news, the salvation, the eternal life, and the life of man with God. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, na maintindihan ng lahat ng tao. And we, Christians, should give importance to this. Hanggat hindi natin maintindihan na ito yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay, kapatid, hindi ka magseseryoso sa ginagawa natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa kaharian ng Diyos. You cannot be serious. Patumpik-tumpik tayo palagi at wala tayong growth. Ang puso't isipan natin ay parang puro pansamantala, puro panlupa lamang. It is now for us to give sincerity, being in a serious, in partnership with God in spreading of the gospel. God knows we need money, and He promises to bless us abundantly with it when we trust and obey His word. Our vision should be focused on the thing of God, not on getting rich. Wealth should never replace Him as our true source, and when we seek Him, abundance will flow. Will you shout it out? I live in partnership with God. Come on. I live in partnership with God.
and spreading the good news. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, lahat tayo tumayo. Will you worship the Lord? Will you commit yourself to God today? Father, I live in partnership with you and spreading the gospel. Thank you, Abba, Father. Come on, worship Him.